Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Freedom of expression, freedom of speech, lahat sinusulat nila. Kahit na walang basehan, bira pa rin ang bira. Hindi na dadala. Sabi raw po kasi ni Presidente, dun sa kanyang huling 2 taon, ay mag-iiwan ng legacy ng less corrupt government. Kaya ibig daw sabihin kung less corrupt government, di corrupt pa rin. Iba naman ang logic nito. Dispalinghado naman ang logic mo. Sino man nagsumulat nito? Ay ko lang narinig ang pangalan nito. Manila Times. Bait talaga ni Dante yan. Pinapabayaan niya yan kahit na ano-ano na lang sinasabi, okay lang yan, freedom of the press. Pero itong si Romy Marinas na sumulat ito, ang logic mo malabo. Bakit? Less government, ibig sabihin, ganun pa rin. Kaya nga less ibig sabihin, kung 100 ang ang tiwali, at yan napababa mo ng 80%, o hindi 80% kang walang katiwalian. Hindi ba maganda yun? Sabi ba naman ang leksyon dito sa Administrasyong Duterte raw, huwag daw gagawa ng mga pangako na hindi naman matutupad. Ano bang hindi? Tinutupad nga Ano yung mga pinangako ni Presidente hindi niya tinupad? Sabi niya, I will reduce the crime rate. O hindi ba? Statistics will show that the criminality rate has diminished by so much percentage. Yung drugs. O hindi ba? Ilang daan libo ang sumuko. Maraming libo-libo din ang mga nahuli, naaresto, dinimanda. Marami rin ang nasalanta dahil sa mga police raid. Paglalaban. Ang iba, siyempre, ito yung mga sinasama ng mga kritikong pinatay doon ng Estado, ng gobyerno. Sila yung nagpapatayan. Kasi nga, yun naman sindikato ng droga. Manood lang kayo ng sine Yung mga movies, bago mag-pandemya, di ba? Ang daming mga sindikato, sila nagpapatayan. Pag nagkakaunsehan, pag nagkakalabanan sa mga teritoryo, pag ninanakaw yung mga binibenta ng iba, yung iba naman, may utang, hindi mabayaran, pinapatay. Ganyan. Kaya sabi nga ni Presidente, kulong niyo ako dun sa mga lehitimong patayan. Okay lang sa akin yun. Sasagutin ko yun. Huwag niyong isama ako dun sa mga hindi ko alam kung paano sila napatay. And most likely, sindikato rin. Ano sabi ni Presidente? Ito namang Rappler, meron na namang isang reporter doon o isang nagsusulat. Sabi niya, finally, in the last years of the administration, the launch of a total war on corruption is announced. Sus, Mario Joseph, saan ka ba? Kung natutulog ka sa pansitan, Hindi na nga kailangan mag-launch ng total war on corruption. Sinimula na nga, naupo pa lang Hindi ba? Pag-upo pa lang ni Presidente, 7 general na nga ng pulis ang tinanggal niya kagad During the succeeding years, kita mo, pati cabinet members, tinatanggal niya. Mga USEC, tinatanggal niya. Yung anunsyo niya, yun paalala lang dun sa mga baka akala ninyo, naging malambot. Hindi. Ganun pa rin. But in addition to that, hindi lang naman yun ang pinokus ni Presidente. Kita mo yung build. Ako, maniwala kayo. Kumausap kayo sa mga negosyante. Tuwang-tuwa sila sa build program ni Presidente. Kasi construction works are all over the land. Bridges, roads, airports,
skyways, mga railroad tracks, lahat po yan, sunod-sunod. Paano mo sasabihin na hindi niya tinutupad ang kanyang mga pangako? Maliban pa dun sa mga laban sa korupsyon, kriminalidad, terorismo, komunismo. Meron pa siyang economic program na tinatawag. Dumating ang pandemic, meron pa rin national program on how to stop it, how to stop the spread. Kaya ikaw, yan sa Rappler, huwag niyong turuan si Presidente. May mga gatas pa kayo sa labi. Matagal itong veterano na sa panunungkulan. Alam niya ang kanyang ginagawa. Yung pong revolutionary government, may mga grupo-grupo na patuloy pa rin yung kanilang yung itinataguyod pa nila ang revolutionary government. But sabi ko sa kanila, baka too late in the day yan. Siguro, ang gawin nyo, pag-isipan yung maigi, kung sino ang pwedeng magpatuloy doon sa Administrasyong Duterte. Sapagkat nalalapit na naman ang halalan. Yung 6 na taon ni Presidente, parang dumaan lang eh. Parang bagyo, whoop, tapos na kagad, tatapos na. Siyempre, may kailangan yung papalit sa kanya. May pagpatuloy yung kanyang sinimulan. Yung kakong pagtuunan nyo ng pansin. Kung sino yun. Marami nagsasabi si Sara Duterte na gusto naman ng karamihan si Vice Presidente ang maging Vice Presidente. Paano ba? At then, tingnan natin kung ano ang sabi nga, que sera, sera. What will be. Yan. Pero sa totoo lang, there is no one in the political horizon, whether in this administration, nor in the opposition, nor in the left, na tao, o dalawang tao, na maaaring mag-lead dito sa darating na 2022 sa pamamahala upang sundan yung mga apak, steps ni Presidente Duterte maliban kay Mayor Sara Duterte at saka kanyang ama rin bilang Vice Presidente. Anyway, sabi natin kay Presidente, anyway, Mr. President, Vice naman nag-aantay lang naman, alalay lang. Hindi naman masisira yung gusto mo, nais mong magpahinga na. Siyempre, ito naman kasi si Presidente rin, aawa din sa kanyang anak, ayaw niyang patakbuhin talaga. But, when the gods of destiny rule that you are anointed as the next president of the land, wala kang magagawa. Kasi, there will be people's clamor. Mananawagan ang mga tao dyan. Parang dumaragundong na storm na biglang darating at kakalat sa buong Pilipinas. Pareho rin nung nangyari po kay Presidente Duterte. Di ba ayaw niya rin tumakbo? Nagkaroon ng panawagan ng taong bayan mismo. Kung kahit saan siya magpunta, natatandaan po natin nung nasa abroad kami ni Presidente Duterte, mayor pa lang siya. Puro 2 years before, before 2016. Abay, pinagkakaguluhan. Punta ka ng Hong Kong, punta ka ng Singapore, Malaysia, China. Pag nakita talaga ng OFWs, talagang
Parang magnet. Katunayan, punta kayo dyan sa ano nun. Pagtanong nyo dyan sa mga shop sa Greenbelt, wala pa yung mga kampanya. Pag nakita si Mayor Duterte, wala. Dinudumog talaga ng tao. O, ganyan din ang mangyayari kay Mayor Sara. Kasi may political will eh. Saka walang self-entitlement na tinatawag. Pinatutupad ang batas kahit nasa kanila. Di ba? Si Presidente Duterte nag-violate ng traffic rules. Nakalimutan niya maglagay ng kamamadali niya. O nakaligtaan. Lagay ng helmet. Kita siya ng police traffic enforcer. Nung makilala siya, ayaw siyang hulihin. O di, napagalitan niya pa. Ganon din si Mayor Sara. Violation niya ng traffic. Talaga nagpatiket siya. Ganyan no, ang mga dugo ng Duterte. Stricto. Isa lang ang kanilang panuntunan. Sundin nyo na lang kung anong batas. Kaya nga may batas to guide all of us, to regulate our movements para hindi tayo nakakasira, nakakasakop ng ibang karapatan to the injury of others. Yun eh. Nakupunta natin tong eleksyon. Alam nyo, may ginawa akong artikulo. At the same time, statement tungkol dito. Kasi tinatanong ako ng mga media sa ano ba masasabi natin sa eleksyon ni Presidente-elect Joe Biden Jr. Alam niyo ito si Joe Biden Jr. eh. Pag titingnan mo rin ang buhay nito eh. Talagang kung ikaw ay may empathy na tinatawag, ay biru-biruin nyo, isa siya sa pinakabatang naging senador. At age 28, 28 anyos, senador na siya. Maniniwala ba kayo, isang buwan pa lang siya naging senador, na aksidente yung kanyang asawa at ang kanyang anak na babae na ilang taong, may teenager lang eh. Namatay sa aksidente. Biro niyo yun. Sabi nga ni President-elect Joe Biden, halos gusto niya na magpakamatay. Pero tinuloy niya pa rin.